It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat. Today is April 29, 2026 and we are on our 51st episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Noel Irosal with the help and support of the Provincial Information Office headed by Sir Marty Gonzalez. And I'm Ms. Jamie Florence Estrada, your local economic development and investment promotions officer of the province of Albay, and I will be your host for today. So lagi po natin ginagawa itong bagay na ito. Tayo po ay nag-iimbita ng mga local business owners po dito sa Albay, yung mga dito talaga nagsimula ng negosyo sa ating probinsya, para po makausap natin sila at malaman natin yung mga background stories po ng kanilang negosyo, para po sa ganun ay mas ma-appreciate po natin yung kanilang ginagawa bilang mga negosyante, at sana sa pakikipag-usap natin sa kanila ay meron tayong matutunan at may apply din natin sa ating mga sariling negosyo. And malalaman din po natin yung kanilang mga challenges, yung mga struggles nila everyday, and paano po ba nila ito na-overcome. Pero bago ko po ipakilala sa inyo ang ating special guest sa umagang ito, pasalamatan po muna natin ang ating mga kasama sa studio, si Sir Richard Bobison, technical staff ng PIO, si Miss Nan, si Miss Grace, and andito din si Nef na mga staff ko sa Ledipo. So, panoorin niyo po muna itong aming short video para malaman ninyo kung ano ang aming mission and vision at kung ano po ang iba't ibang servisyo pwede ninyong makuha sa Ledipo office. So please watch this video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. And we are airing here live at the Provincial Information Net TV. And today is Wednesday, April 29, and we are on our 151st episode. Ayan. And as promised po, maipapakilala kami sa inyo na bagong
Hindi na bago. Pag second time na ni Sir dito sa amin. Pero bago po, ang ikukwento niyang negosyo sa atin. Friends, join me in welcoming Sir Reby B. Dator. And kasama niya po dito sa studio si Ma'am Les Dator. Siya po ang may-ari ng Hans Refreshment Kiosk. Panibagong business po ito ni Sir kasi na-interview na natin siya doon sa isa niyang negosyo dati. So ngayon, may bago siyang ikukwento sa ating negosyo. Good morning, Sir, and welcome to the program po. Thank you so much po and good morning din po sa inyo and sa lahat po ng subaybay sa Lady po Lady Business po, yeah. Hour. Ayan, Business good Hour. morning. So sir, kami po ay natutuwa na kayo po ay matutulungan naman namin ngayon na mag-introduce ng inyong panibagong negosyo. Kung yung nauna ay tungkol sa mga car-rental, ayan, nagpapa-rent si sir na ang kanyang negosyo ay RLH, Albay Car Rental po. Yung mga nag-iikot-ikot at walang sariling sasakyan o yung mga turista na pumupunta dito sa Albay na gustong may dalang sasakyan habang pumapasyal, pwede kayong mag-rent kina sir. Pero ngayon, yun, napag-usapan na namin yun sa aming episode dati. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, sir, itong Hans Refreshment Kiosk. Kailan niyo po sinumulan itong negosyo nito? Naumpisa namin last year. At actually 2024 siya. So pa 2 years na siya ngayon. Apo. Nag-start yan kasi dumating kami sa time na parang humina rin yung rental. And sabi ko kay Mami, maghanap tayo ng pwedeng another source of income. And one time sa kami sa mall. What if Mami try natin tong isang dito. Tiningnan namin kung actually nagbumili ako ng isang item, then tinignan ko kung paano i-process dahan-dahan. Nag-observe ka. Opo, actually may kahit pa paano may alam na konti. Then tinignan ko lang yung how to process it. Then ngayon, sabi ko, Mami, okay, ito na yung gagawin natin yung panibagong source of income. And then nag-try ako sa bahay. Trial and error. Hindi lang siya once, hindi lang twice, hindi thrice. Ang dami, approve sa taste, sa panlasa ko, kay Mami, sa iba, hindi. Ang daming taste test muna, kumbaga. Pati sa market, trinay ko, ay, ganito. Ang daming mga changes pa rin sa recipe. And then, nakuha ko yung pinakalasa niya, then nag-stick na ako doon. Ayun, nag-umpisa kami sa paglako muna ng lalo dito sa may Albay Market. Nag-alok ako diyan, sabi ko delivery muna. Parang nagte-take ka muna ng orders tapos deliver. Mag-deliver na lang. Halimbawa bukas, wala pang pwesto to. Wala pa po. Kukuha lang ako ng order bukas and deliver. And then dumating sa time na may kukuha ng 30 pieces, 30 pieces na lemonade. 30 mga 30 glasses, cups. Na rin, sealed na rin. Yun, hanggang may dumating ang oras na may nag-alok sa amin na baka gusto niyo magkuha ng pwesto sa dito sa taas, may Highlands. Ayun, nag-try kami dyan and dumating din yung time na mabitawan din namin yung pwesto kasi naoperahan si Mrs. And maraming challenges. Then nag-stop kami. Yun, habang along the way naman, habang isip kami paano ko ma-introduce sa tao yung sa mas maraming tao. Mas maraming tao kasi nga naumpisan ko na eh. May recipe na ako, may lasa, ayos na yung nabuo ko na yung lasa talaga, tamang timpla. Actually, lemonade lang yon. It's only lemon, classic lemonade. Ngayon, why not, Mami, ipunta natin sa tao yung product natin. At that time, summer na yon, mga June. Maraming tao sa Boulevard, dito sa Legazpi Boulevard. Ngayon, try nga natin dalhin yung product natin. And then yun, with the help of the family, sabi ko,
dalhin natin sa Puro yung Sa Puro, sa Legazpi. Sa Legazpi Saan po. po kayo nagpumuesto doon? Sa Sawangan o doon sa Oblis? Wala pa yung Obelix, ma'am. Wala pa ng Dito pa lang Obelix. sa jogging area ng Sa gilid sa lang gilid talaga. lang po sa coastal lang po. Ngayon, nakita ko, ang daming nagtitinda din. Why not? Magsiksikan ako. Nalaman ko naman na first come first serve naman yung pesto. Although it's parking area. Tinatry ako. Collect lang yata ang city ng konting amount. Opo. Oo, diba? So may ticket naman po na May binabayaran. ticket lang. And yun, nagtry ako sa isang motor lang, then may kahoy na top box. And yun, doon ako nag-start. 1, 2, 3 na bumibili, masaya na. Hanggang mag-sales ako ng 1,000 sa isang gabi. Thankful na, sobrang thankful talaga. Kasi yun, kahit paano may sales na. And then, kalaunan, yun nga, sabi, ililipat ng pwesto. Hanggang nalipat kami dun sa may Obelix na. Yun na yung time na nakapag bumili na kami ng sariling table. Pero sa umpisa, yung pa rin, yung motor pa din ang gamit ko. Kasi asan na yung hinahanap ng mga customer? Asan na yung nakamotor na may lemonade? Yun. Nalipat na kami doon, permanent na yung sabi nila permanent na yung pwesto. Ngayon bumili na rin ako ng table para sa mas maluwag na yung pwesto ko. And ayun, hanggang unti-unti na, dahan-dahan siya dahan-dahan naman kami nagkaroon ng dahil lang sa lemonade. And may mga customer kami na, bakit sir lemonade lang yung binibenta nyo? Ang dami namang mga pwedeng gawing incorporate with the lemon. Ngayon, sabi sa akin, mag-passion fruit ka. Nag-try ako ng passion fruit. Season ng passion fruit that time. And calamansi, nag-try din ako ng mango. Hanggang ngayon, kung ano yung available na fruits, yun yung ginagawa ko. Tulad ng watermelon, and guyabano, and mango. Yan yung mga bago ko ngayon. And may papaya pa nga po. And then, as in, marami na siya. Marami na siyang mixes ng lemon based lahat. Wow. Ito po, mango. Apo. Mango with lemon. Apo. Mango lemonade. Mango lemonades. So lahat ng ginagawa mo ang basis lemonade. Apo. Kasi doon ka unang nakilala, nag-infuse ka na lang ng ibang flavors. And kitang-kita ko dito sa mango lemonade mo, halos ganito kadami yung mango. Marami po siya. Ang dami ng mango bits na natural. And sa amin, ng mga consumers o bumibili, ayan ito ba yung guyabano po yan Ayun, ang daming guyabano bits. Opo. Totoo talaga, and natural na guyabano. May mga maliliit pang parts ng guyabano seeds. All fresh and all natural po yung product. Ito may lemonade din po, itong watermelon. Lasa nyo. Sarap po. Na-curious ako bigla. Opo. Parang watermelon and lemonade. Ang galing. So, magkano naman po ang mga ganitong kalalaking cups? Yung classic lemonade namin is 79 pesos. Sa pure lemon po yon. Yung may mga infused na ng ibang fruits, 100 po. I see. Okay. So, not bad, Ako gusto ko talaga yung mga natural lang ang taste. And syempre, alam mong natural, hindi powder yung flavor na ginamit. Kasi mas healthy yon. And mas refreshing. And talagang masarap. Ayan. So, sa ganun price, makakabili ka na ng natural. Para ka na rin kumain ng prutas. Pero since juice siya, mas madaling i-intake. And then, healthier talaga. Kasi yun nga, natural ingredients. So, dun ka nakilala. Yes. Kumbaga, all natural juices, and then mixes of fruits na lemon-based. Ayan. So, sabi mo nga, nag-umpisa sa maliit, hanggang nagdagdag ng mga gamit, hanggang lumaki yung pwesto, and ngayon mas nakilala ka na talaga dito sa iyong negosyo. Anong part po ng business ang nai-enjoy mo talaga? Kapag maraming nakapila. Yun, kahit naman sino kapag maraming nakapila, matutuwa yung tipong, talaga. from 4 p.m.
pag-start ng Obelis 4 PM until 9, yung hanggang yung damit may basang-basa na sa ano dahil walang pahinga. Walang pahinga, pero yun, masaya. Opo, yun po yung yung pinaka the best doon. Yun, yung may Baling, mga willing to wait. Kumbaga, opo, para willing to wait makatikim po lang ng yes, yung juice, di ba? Ayan, at napapadaan nga ako dyan sa Obelis. Nakikita ko si Sir, sobrang busy niya talaga lagi. And ang sipag-sipag nila ni Mama, magkasama sila most of the time. And nakakatuwa po talaga na isa kayo sa nagsiserve ng mga refreshing juices na all natural ang ingredients. And sa mga gusto ng healthier options, yung healthy juices, and marami ang nagjo-jogging dyan sa seaside, di ba? Opo. So, after nila mag-jog, naghahanap sila ng maiinom na nakaka-replenish and refreshing at the same time. So, very ideal and perfect yung ino-offer ninyo. And bakit po meron na siyang katabi? Nag-try po kami ng ng chicken alaking. Kasi total may drinks na din ako. And kailangan na nang itutulak ng drinks. Opo. Oh, yun. Kasi marami namang nagre-request kasi na na ba't din yung lagyan ng pagkain? Ayun, nag-try kami ng okay naman, nagustuhan naman ng mga customer. And chicken alaking. Opo, ang alaking sauce. Alaking. Oh, naman parang napakasarap ng alaking sauce na pinakita dyan sa screen. May dinagdag din akong curry, tapos gravy and curry sauce. Opo. Yun nga pong chicken naman lahat ito. Chicken po siya lahat. Sa sauce lang po nagkakaiba. And Java rice po yun. Parang hindi ko pa to nakita sa nung napadaan ako. Papasyal ulit ako dyan. Ginagawa ko lang siya minsan pagka yung weekend. Weekend. At saka minsan pagka may nagre-request. Kasi minsan magkano naman po yung ganon? 110 po, ma'am. 110 yung pesos. kasi, ang rice po kasi is parang 1.5 rice na. Para hindi na siya pabalik-balik. Para hindi bitin. Opo. So, 1.5 rice ang services. Parang malaki din yung chicken. And then, parang napakasarap nung timpla ng sauce ni Sir. So, meron kang alaking, curry, gravy, and gravy. meron pang yung Malaysian sauce. Sambal sauce. Sambal sauce. Opo. Yung, siya, mix ng onion, garlic, and chili. Uy, so yung mas mga mahilig sa spicy yun. sambal sauce. Apo. Saan bansa ba galing itong sambal? Malaysia. Indonesian. Sa Asian siya. Ayan. So, sambal sauce. So, kung kayo ay natakam doon sa mga binanggit ni Sir at kayo ay, kumbaga, talagang loyal customer na ni Sir sa kanilang refreshing and all natural drinks, itry nyo naman pag weekend yung kanilang chicken meals. Ayan. Na may mga iba't ibang sauce. So, since 4 ang sauces na pwedeng itry, mga 4 na balik ka doon hanggang masubukan mo lahat, di ba? Sabi nga ni Sir, masarap. Ikaw po ba ang gumawa din nito, Sir? Opo, ma'am. Yan. Saan galing yung skills mo sa pagluluto po? Actually, before sa barko ako nagtrabaho. From steward, messman, until naging cook po ako. Ayun. 10 years din po ako sa sumakay ng barko. Opo. Sa kitchen. Kitchen. Sa kitchen ka na-assign. At Opo. ginamit mo yung natutunan mo sa barko sa pagninegosyo. Ayan. Baka dito ka talaga, Sir. Yun nga po. Ayun. Pero yung rental service niyo po, open pa? Opo, ma'am. Existing pa po. Existing pa. Opo. Ayun. And So, ngayon tinatangkilik ng mga regular customer po yung remind lang natin company. sila kung gusto niyo pong mag-rent ng car, saan po kayo makokontak, Sir? May page po kaming RLH Albay Car Rental. And pwede rin direct message sa akin. Lahat ng mga query niyo po dun sa page, masasagot po agad. Ayun. So, RLH Albay Car Rental. Apo. Ayan. And dito naman po, kung gusto nilang mag-order ng bulk orders, yung iyong mga drinks and yung chicken meals mo, saan ka po pwedeng i-contact, Sir? Yes, ma'am. Meron din page yung Hans Refreshment Kiosk. Nag-accept din kami nung mga bulk orders para sa kasal, sa binyag, kahit sa event. Nag-ano po kami ng mga refreshment drinks po. Ayan. And then registered na po itong lahat, Apo. Sir? Yes, ma'am. Sa Mayor's Permit. Mayor's Permit and BIR as well. BIR and ayun, DTI of course. DTI, apo. Ayan. So, pwede magbigay ng resibo si Sir. Kaya pwede ang bulk orders
pwede yung mga events. Yan. Opo. Ang galing naman ni sir. So for 2 years, nagawa na niyang mas malaki. At ngayon, kung dati namang problema siya kung paano makilala yung kanyang masasarap na drinks at ma-introduce sa public. Ngayon, sabi niya, kahit pawis na siya, pinipilahan siya, okay lang, happy siya. Yan. So, nakakatuwa naman po ito. And, ano po yung mga, okay, sabi niyo nga po dati, kumita lang kayo ng 1,000, tuwang-tuwa na po kayo. So, magkano yung initial capital nyo lang dito nung inumpisahan nyo yung business? Nag-umpisa kami to start pati yung yung equipment, pati yung box, siguro mga nasa 6 kasabay na po yun. 6,000? Apo. 6,000? Kasi 3K yung yung top box ko and yung mga utensils, medyo lang naman, hindi naman siya kamahalan po. And yung lemon lang naman yung inumpisahan ko, then kahit ilang pirasong yung squeezer siguro ang medyo mahal. Yung squeezer ko yung manual pa, yung maliit na gano'n. Talaga ginagamo pa. Opo. Ngayon meron ka na Naghanap po siguro. meron akong squeezer na yung malaki. Malaki. Yung Yung hindi na heavy duty masyadong po ma-effort. Opo. Kasi paano yun? Mauubos lakas mo kapag pila sila tapos manual lang gamit. Kasi dati yung manual ko na maliit lang, isang ganun, siya, masakit dito. No, masakit talaga. Pero in the long run naman, nagkakalyo na, matigas na. Sanay na. Hanggang sa dami ng iniis ko. Opo. Nagmamadali pa. Hanggang yun yung kalyo na masaya. Opo. Oo. Hanggang nakapag-ipon ng ito para sa squeezer na heavy duty. And then nagdagdag na rin kami ng ibang mga fruits para mas Kaya yun, makuha talaga yung mga juices, no? Walang tapon, walang sayang. So nakakatuwa sa tinitingnan niya yung kalyo. Okay lang yan dahil yan sa tinatawanan niya ako ng tropa. Dati ganun-gano, piga-piga ka lang Ngayon, pag ganun na lang. Mas magaan na kasi yun. Di ba? Ang galing. Mas madali siyang i-squeeze. May asenso, di ba? Ako rin sabihin may improvement. Improvement. And lalo ngayon, nandito tayo, mas lalawak pa yung market. And although may social media naman, may iba pa rin yung tulad dito sa gobyerno natin, tinutulungan tayo ng government na mas malawak yung marating natin. Yun ang goal natin dito sa programa. Mas makilala po ang negosyo ninyo, mas maraming albayanong makaalam, and marami ang bumisita sa inyo, dyan sa inyong pwesto. So ngayon sir, kayo'y matatagpuan saan sir? Sa Obelisk Night Market po, sa may Puro, sa pangalawang tulay, bago dumating sa pangalawang tulay. Ayan, sa Puro. Kasi maraming night market. Meron sa Wangan, meron dito sa park, and sa pinakadulo pa po kami. Sa Obelisk. Sa Obelisk po. Doon, sa may tower ng Mason. Yan. Ano nga yung rebultong nandun na sa dulo? Mason po yan. Yung sa Mason. Tower nila. Tower ng Mason. Ayun. So doon, matatagpuan sina sir ang Hanch Refreshment Kiosk at Philippine National sa screen yung 4 na flavors ng chicken nila na kailangan ko nang itry asap. Ayan, kasi wala pa yun nung huli kaming napasyal dyan sa Obelisk. Ayun. So, magkano nga po ulit ang prices nito? Ulitin lang po natin para malaman nila. Yung classic lemonade, 22 ounces is 79 pesos. Yung pong may mga tulad ng watermelon lemon splash is 100 pesos. Guyabano lemon chill is 100 pesos. And mango lemonade is 100 pesos din. Okay, not bad na. Kesa yung magsasarili kang gawa, di ba? And guyabano, isa ito sa pinaka masustansyang prutas. And it can heal a lot or cure a lot of diseases pa, So yung mga medyo may nararamdaman na dyan, I read from somewhere nga na ito ay anti-cancer pa, or kapag yung may mga may cancer, maganda uminom ng mga guyabano drinks. So kung naghahanap kayo, meron si sir. Everyday po ba meron? Opo ma'am, available po yan everyday. May supplier ka na talaga, regular supplier na nito. Sa mga rin po, sa mga local farmers din po. Ang hirap din maghanap ng guyabano, di ba? And kung ayaw mo sobrang asin talaga ng guyabano, mag-e-effort ka pa para makain mo siya. So maglalagay ka na po ano-ano. So ngayon, ito si sir, sabi nga niya na perfect na niya yung timpla, iinumin mo na lang. All natural pa. Meron pa kaming ma'am, kiwi lemonade. Actually, meron kaming regular customer din. Pag hindi siya, Sutherland. Pag hindi siya makatulog, talagang pupunta siya. Para bibili ng kiwi lemonade. Kiwi, pampatulog ba yung combination yun po yung ng kiwi nung kiwi. Kasi para
makatulog agad siya. Ay nako, yung mga kagaya kong medyo nagme-menopause na dyan at nagpe-perimenopause na yun palang kailangan natin. Kiwi Opo. lemonade, yun. So, punta tayo dyan kay Sir Hans Refreshment Kiosk para makatulog tayo sa gabi kasi yun yung mga challenge namin, sir. Yung mga ganitong mga idara na talaga, ang hirap-hirap na makatulog. So yun pala, may pumupunta kay sir, bumibili ng kiwi lemonade at nakakatulog ng maganda. Mami Nan, subukan natin yan. Kiwi lemonade na yan. Ayan, so nakakatuwa naman po. And yung chicken meals po ninyo, magkano naman po, sir? 110 po, ma'am. 110, lahat po yun, kahit anong Apo. sauce, pare-parehas. Apa. Ayan, so pag gusto nyo ng pagkain na hindi bitin sa rice, sabi nga ni sir, and meron ka ng chicken and masarap na sauce, try nyo na po yung chicken sa Hans Refreshment Kiosk. Ayan, nakakatuwa. So sir, ano yung mga natutunan mo sa business na gusto nyo namang ikwento sa kanila para kapulutan nila ng aral o maiwasan nila just in case sila naman yung nagninegosyo? Ano lang, ma'am, kasi lahat naman ng business is ganun, from top to bottom din. Minsan minsan kahit alam mong okay na yung business mo, talagang days na medyo talagang mag-ano ka pa rin sa ground ulit. Kasi although sabihin natin nakuha ko na yung na-perfect ko na yung lasa nung ano ko, hindi naman natin alam yung market kasi minsan may competitors, minsan. Although tulad ngayon, ilan kaming lemonade sa sa Obilis. Siyempre may mga kanya-kanya kaming mga parokyano, mga gano'n. Sa mga naman, sabi ko sa mga magbi-business din, tiyaga, sipag, tiyaga, tsaka and the rest, sigad na po ang dasal. Ang bahala. Yun. Kapit lang. On days na wala halos benta nung ginagawa mo, sir. Tulad nung maulan. Yun, challenge. From November until 1 month pa lang tayong maaraw ngayon. Yun po yun. Talagang igagapang namin igagapang ko yung business ko kahit maulan. Basta kumita lang. Kasi pagka binitawan ko, wala na, talo na. Pag ilayawan ko na yung wala, fashion ko to eh. Ito na yung talagang, sabi ko, ito na yun. Gusto ng puso. Nakuha ko na eh. Pero pag binitawan ko pa, kasi dumating ako sa time na, paano kaya, parang gusto ko i-give up. I tried na, na pagpalit ng ibang concept. Pero, buti na lang sa sa tulong nung mga customer ko sa ka-rental, then nag-seek ako ng advice, sabi nila, huwag mong ibababa yung yung level mo sa kanila para lang sumabay ka sa market. Panindigan mo yung product mo kasi yun na yung sa'yo, signature mo na yan eh, lalo nang ikaw yung may gawa, pinaghirapan mo na yan, and then bababa ka dun sa pinakamababa para lang sumabay ka sa market. No, huwag mo gagawin yan. Yun, kaya laban pa rin. Tuloy pa rin. Sabi nga, kung hindi sila bumili ng product mo, hindi sila market mo. Yun. Kasi, di ba, although sabihin natin may drinks na mas mura, mas yung price ko is nasa middle, hindi naman siya kataasan. Kaya yun, sabi sa akin, kung hindi sila bumili sa mo, hindi sila market mo, hindi sila target mong market. May market ka kasi masarap yung drinks mo. Yes, maniniwala ka lang dun sa gawa mo. Dun sa mga taong naniniwala din sa'yo. Yun din yung advice sa akin. I see. Sabi ni Sir Ronnie Nelson, sumakses daw si Sir. And sabi ni Sir Carl Abihay, pa-shoutout po, Kuya. Kuya Carl. Si Kuya Carl. Kuya Lemon. Kuya Lemon. Ano yung Kuya Lemon? Yun po yung tawag sa akin sa Ay, nakilala ka na Kuya Lemon. May Kuya Lemon, saka may Kuya Hans. Actually, yung Hans niyan is pangalan ng anak namin. I na see. Babae. Doon namin kinuha yung Hans Refreshment. Yung palang nakalimutan kong itanong. Opo. Saan galing yung pangalan na Hans? Opo. Ayan. So, anak ninyong babae pa. Hans. Tama Opo. po. Hans. Ayan. Actually, yung Si full Baby name niya is Hans. Rehans. Rehans Florentine po yung pangalan. Gandang Opo. pangalan. Ayan. So, Rehans Florentine, naging Hans. Opo. Yan, siya yung inspiration ninyo sa Yes, ma'am. business. And ikaw ay nakilala sa pangalan na ngayon, Kuya Lemon. Ayan. So, Hans soon in. Ano yun? AU? Ano yun? Pupunta na ng Australia? Ayan, ang galing naman. Gusto rin kasi ng kapatid ko
ano niyang Franchise. Hans Refreshment. Opo, we're looking forward for sa franchise magiging naman. international na yung business na Um, nakakatuwa naman. Oh, no. hoping soon po. So, hoping mangyari, i-manifest na natin yan, Yes, sir. ma'am. Ayan, makakarating ng Australia itong Hans Refreshment Kiosk. You know, meron nang nagbuboost ng moral ni sir. Go daw. Ito Opo. lang yung Australia. Ayan. Request ng mga kapatid ko yan kasi pagka umuwi kami ni mami, tapos ni baby, talaga magbabaon ako ng mga 50 lemons niyan, pati ibang kung ano available dito, passion fruit dadaling ko doon. Para sa para sa hindi lang sa family, pati sa mga kakilala, buong barangay. Buong barangay doon. hanggang Kasi sa abot lalo pag yung lemon winter ko. doon, ang Opo. hirap-hirap humanap ng mga fresh fruits siguro doon. Kaya tutuwa Yung sila sa gustuhan inyo. niya rin ng kapatid ko kasi yung 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 mga lasa ng tropical lemon. fruits din, mahirap Apo. din siguro doon. O mahal, kung meron man mahal. Ayan, Ma'am Nida Batalya Dr. watching. Si Mama Thank po. you for Hello po, Ma. watching po. Sa mama ni Sir. Ayun, daming supporters ni Sir. Nanonood ng live sa atin. Ayan. So, ito po programa natin ay isi-share natin dito syempre live sa PIO Net TV, pero ito ay mapapanood din po sa Lady Po Albay Facebook page and sa Magnegosyo Tayo Facebook page and sa YouTube channel po namin na Lady Po Albay. Lahat po ng mga naging episodes namin dito ay mapapanood niyo po ng paulit-ulit doon sa YouTube channel namin. And shareable po ito. So, kayo din po ng mga nanonood ngayon, show your love and support sa ating mga Albayano business owners by sharing this program sa inyong mga Facebook pages para mas marami po ang makaalam na meron ng ganitong business na existing dito sa Albay. Tulungan po natin silang ma-promote ang kanilang mga negosyo kasi sila yung mga negosyanteng lumalaban ng patas kasi sila ay mga registered business owners. Ayan. So, wow! Sir Roy, shout out mo daw. Oh. Shout out kay Chiboy Oragon. Sugar story po sa sa Obelis din po siya. Ayan. Matatagpuan. Mga Sir, tropa kung po. kayo ay registered na, sir, nakatropa ni sir, baka kayo na ang next namin na maging guest dito. Get in touch with us po sa Lady Po Albay Facebook page. And sir, di ba? Libre po ito namin ginagawa. Hindi po kami humihingi ng bayad sa pag-promote ng inyong mga negosyo. Ito po ay sa kagandahang loob ng Provincial Government of Albay sa pamumuno ng ating gobernador na si Governor Noel Rosal. Wala pong bayad ito. Libre lang po ito. And once maging guest kayo, kayo ay mag-feature namin sa isang business magazine. Ang mapagkukwentuhan po natin dito ay ipopost namin o ipapublish namin sa magazine. Nakadalawa na kami on our way to our third. Si Sir ay mapupunta sa 4th edition namin kasi next na namin ipapublish yung 101 to 150th guest. So, pang 151 si Sir sa pang-apat na pong magazine. Ayan, nauuna sa Yung pang-apat. kwento. Pero nandito na yung kwento ng RLH magazine. So, nakakatuwa. Ayan, Sir, daming nagpapa-shoutout to. Shout out din po kay grilled balot ng kuya mo. Ayan. Mga tropa namin po sa And kay Kiko, sir, kung kayo nanonood pa rin, nako, get in touch with us as long as Opo. meron kang DTI Mayor's Permit and BIR. Pwede rin po kayo mag-guest dito sa aming programa para pa-promote din natin ang inyong balut. Yan. So, ayun sir, ano po yung inyong advice na mabibigay? Sabi nyo na kanina, sipag, tiyaga lang, and then kay God. Pero, on times, when times are tougher, when times are not that good, ano po ang pwede nyo ibigay na advice sa mga would-be business owners para magpatuloy lang po sila sa negosyo? Yes, talagang dumarating yung time na ganon. Ang kailangan lang gawin is pray harder and don't give up kung ano yung meron ka, kung ano yung resources mo. Try na pa rin, na palawakin pa rin yung resources mo. And always ask help. Wag kang mag-hesitate. Humingi ka ng tulong sa family mo, sa kilala mo, and kung sino yung pwede mong malapitan. Kasi lahat naman hindi mo kaya mag-isa. Although Seek help. kailangan pa rin ng tulong. Pagka yung talagang alam mong Medyo mahirap na. Siyempre, And kailangan in your ng- case, sir, sino naman yung mga nakatulong sa'yo? It's time for you naman siguro to mention them if you want. Opo, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa haba ng panahon na hindi kami binitawan sa daming challenges, and
sa family ko and sa mga kamag-anak, pinsan, sa mga nag-help sa amin para ma-conquer namin ng ganitong mabuo yung business and hanggang maipaabot namin kung saan man kami makaabot. Family, friends, ayun, yun yung mga hiningan ko ng tulong and especially sa asawa ko and kay mama. And ayun po, sa lahat po ng nahingan ko ng tulong, maraming salamat and may God bless you all. Ayun. So, isa si Sir sa patunay na kahit maraming challenges ang dumadating sa isang negosyante, basta meron kang strong faith in God and then you believe in your product and hindi ka rin talaga nag-give up, hinahabaan mo ang iyong pasensya, meron kang mararating. Imagine, from squeezing lemons manually, ngayon meron na siyang machine na nagagamit, and from a motorcycle lang, ngayon meron na siyang pwesto and dinadayo, and soon mapupunta na ng Australia ang negosyo niya. So, sa inyo pong lahat na nag-iisip din magnegosyo, anong masasabi mo, Sir? Umpisahan na ba nila ngayon, ha? Ngayon ang pinakamagandang pinakamagandang panahon para umpisahan yung dream negosyo nyo. Hindi bukas, hindi sunod na araw. Ngayon mismo. Ngayon na mismo. Ngayon. Wag na magdalawang wag nang palampasin pa yung pagkakataon. Kasi ang pagkakataon kasi minsan bumabalik siya pero hindi natin alam kung kailan. Yun. So, umpisahan na agad. Nga po. Ayan. So, pagka na-feel na nila na ito na, then go. Pero, ang sabi mo, Sir, kung ano yung passion mo, yun ang gawin mo. Kasi mahirap din yung, di ba daming yung viral ngayon, itong uso ngayon. Ay, paano hindi na siya naging uso? Tama. So, dapat ma-sustain mo din yung business. Yun po yung... Mag-i-innovate ka rin, parang yung ginawa mo, no? So, kahit saan, importante din yung innovation. So, from a single lemon drink, nag-innovate ka, dinagdagan mo ng ibang flavors. Nasa 20 plus na po yatang mixes ng drinks. 20 plus na mixes ng fruits. Nasa 30 na po. Opo, may hot drinks pa din po. May hot drinks din, para sa hindi mahilig sa malamig. Opo. Wow. So 30, siguro meron ng 3 fruits. May ganun po? Opo, may trio O kami. yun, kaya 30 plus na. And Opo. pwede din magpa-specialize ng combo ng juice. Pwede din rin by request. By request. Kasi hindi naman namin alam yung basta yung mga menu ko is proven and tested na yan, na-try na sa Pwede rin mag-request ng ibang i-incorporate nila ibang mga fruits and juices. Ayun, Pwede rin ang mag-request ng gano'n. Pwede mag-request, di ba? Parang gusto kong i-mix yung mango tsaka yung banana. Parang gusto ko yun. Pwede rin po. Pwede rin po. Mango banana with lemonade. Ano ba yung lasa nun? Pero parang masarap din. Ayun. So, nakakatuwa naman si Sir. And Sir, how do you handle naman those na hindi masyadong happy minsan sa product natin? Kasi sabi nga, we cannot please everybody. Ikaw ba yung naka-experience na rin ng Meron po, marami naman. Pero hindi ko naman sila masisisi kasi may kanya-kanya tayong taste. Kasi may mataas yung panlasa, may merong mababa. Consistent naman yung consistent naman yung lasa ng aking product. Siyempre pag bagong kain ka ng matamis, magbabago yung bagong kain ka ng maasim or maanghang, magbabago yung panlasa mo sa isang inumin. Kaya hindi ko rin sila pero continue lang. Avocado lemonade talaga? Yung avocado lemonade, hindi po siya, masarap siya, but the appearance is hindi ko siya tinuloy. Actually, sa trial ko lang siya. Trial, pero kung may gusto, pwede rin. Opo, pwede rin. Kaso yung appearance niya kasi is hindi siya sa mata. Appealing Hindi sa siya mata. appealing Kasi yung avocado pag nadurog. Opo. Tsaka Ayun. medyo may fat kasi ang avocado. malagkit Hindi siya masyadong ng konti. nadi-dissolve sa water. I see. Yun po yung hindi masarap siya trial, kung sa masarap. naman. Opo, ang appearance lang kaya hindi ko siya sa market. Parang masarap. Ayan po ma'am, po yan papaya lemonade po. Napaka-healthy nito sa digestive Para sa mga system. bloated. Ayan, tama. Yun po yun. Oo. Pati Ang yung galing. passion fruit ma'am, high in more on potassium yung kasi Tama. mas mataas Ayan. yung potassium kaysa sa banana.
Ay, nakakatuwa. More than 30 mixes of juices talaga ng iba-ibang fruits ang matatry ninyo dito kay Hans Refreshment Kiosk. And may chicken meal na rin. So sir, ano pa ang mga plano nyong idagdag dito sa inyong business? Well, kung ano yung available na ng mga fruits sa season, yun yung inaano ko, In-season fruits. Opo, in-season Kung fruits. ano yung nauuso. And we're looking forward para sa sa mga franchising na. I see. Para mas malawak yung Ready na kayo to franchise? I think kailangan pa muna, seminar for that. Sige sir. Iko-connect kita doon sa group na kilala namin Thank na you po. nagtuturo kung paano ang tamang franchising. Yes, ma'am. Coordinate lang po kayo dito sa aming office. Apo. Connect namin kayo sa Philippine Franchising na pumunta dito yung company and tuturuan po nila kayo. Wow. And isa yan sa kinoconsider namin na pa-training din sa mga MSMEs. So, Apo. i-invite namin kayo when it Thank you po. happens. Ayan. Hi, Nilda, dear. Good morning. Hi, Tita Mavi. Thank you for watching. Hi, Bella Babe. Thank you for watching. Ayan. So, nakakatuwa. Ayun, so sabi ni Sir, ngayon na mag-umpisa ng negosyo, tiyaga, sipag, dasal, maraming dasal. Magpasalamat sa mga tumatangkilik, maniwala sa negosyo, pasalamatan ng mga niniwala sa'yo. Ang dami-dami ni Sir ng mga sinabing quotable quotes para mahirapan kami pumili ng isa lang. Well, anyway, ang dami nyo pong naturo sa amin. Pero sa isa pa, di ba drinks po ito? Siguro Apo. bigyan natin sila ng technical na advice. Paano nyo po nagagawa yung hindi nagbabago yung lasa, yung measurement, paano nyo po ginagawa? Anong standard ang gamit nyo? Well, basta nakasulat lang lahat ng nakasulat lang lahat Yung ng sukat. Sukat. Mhm. Kasi minsan sa utak kasi nawawala yan. Ayun, Yung dalawang run, kahit ikaw ako gumawa din. niyan, kahit ako Oo. gumawa, alam ko kung anong ilang sukat yan. Although sa isip is hindi mawawala, hindi mananakaw. Oo. Pag nakasulat, pero makuha. Pero iba pa rin yung naka-take down notes yung lahat Talagang ng ingredients, lahat ng proportion. lahat ng pagbabago ng ng gagawin mo. Kung ilang sukat ng fruits, Sugar ng apo, fruits. sugar. Ay, may timbang din po ba na kung ilan lang ang timbang ng mango na ilalagay? Ganun. Opo. Yun. Cups, Standard talaga. Opo, naka-measure po siya. Naka-measure talaga. So, kahit wala ka, kunyari lumabas ka at may nag-order, pwedeng may gumawa nun for you or hindi Apo. mo siya tinatrust sa iba, ikaw lang muna. May rin ako, ma'am. Minsan may mga, tulad nung sa rental, may biyahe ako. Meron akong taong kinukuha, trustworthy na tao. And siya yung tinuruan ko nito kung paano gawin. And wala namang nagbabago sa wala namang nagbabago sa lasa. Ayun, ayan. So, importante makakuha ka rin ng taong pagkakatiwalaan mo sa ganitong negosyo Opo. na, yun nga, kahit trade secret kasi ito, di ba? Yung parang itiwala mo sa tao. Opo. Kasi kung ano yung gawa Kilala ko, mo lang. yun din yung gagawin para niya. replicate yan ang tama. Kasi para hindi magbago yung lasa nung panina Correct. ko. Kasi isang mali lang doon Masisira sa agad. standard na sinet mo, masisira na yung timpla and all. Opo. Masisira na yung name ng business. Yun. Yes, ma'am. So, important na may standard. Important na may sukat sa mga ganitong klase ng negosyo. Ayan. So, nakakatuwa si Sir. Kahit medyo late na tayo nag-start, punong-puno pa rin ng information ang ating naging pag-uusap. So, Sir, ano pa po ang gusto nyong sabihin sa ating mga audience? Imbitahan nyo na po sila and sabihin nyo na yung mga ma-experience silang kakaiba kapag napili nilang puntahan ang Hans Refreshment Kiosk. Tinatawagan ko lahat ng manonood. Invite ko po kayo sa sa Obelis Night Market po every night from 4 PM to 10 or 11 until may tao pa. Open pa po kami. And try nyo rin bisitahin yung Hans Refreshment Kiosk na stall number 30. Lahat po ng drinks is all fresh and all natural. And yun, welcome po ang lahat sa Obelis Night Market po. Ayan. So, yun, yung mga nandyan din sa Obelis Night Market, basta may BIR kayo, may Mayor's Permit, and then may DTI kayo, welcome na welcome kayo, ipopromote namin kayo, libre po. Makakasama kayo sa magazine namin, makaka-join kayo ng trade fair ng libre,
Pag may mga pa-training kami sa mga negosyante, kasama na po kayo doon. Kaya, sige na po, get in touch with us, Lady po Albay. And sir, i-share nyo na lang po yung aming program sa inyong mga And meron po po pala sa mga school, minsan family day sa mga schools, nag-attend din po kami, na-invite din po kami doon. Pop-up, yung mga cards, mini card, nagdadala po kayo. Kung ano po yung table sa ano, mag-set up din kami sa mga schools. Yun. And concert, nakatry din kami sa concert ng Bini, andun kami. Wow! Opo. And sa mga ibang events po na Yun. makikita din kami sa Ayun, ang galing. So, kapag may mga big events, and then kapag kayo po ay taga Legazpi talaga, sir, Opo. no? Taga dito talaga kayo sa Legazpi. Ayan. kay si Mrs. po kasi. Ayun. Taga-Legazpi si Mrs. Ako taga Sorsogon po talaga ako. Ikaw, transfer taga po ako Sorsogon. dito. Opo. Ayan, so nakakatuwa. Ayan, sir. So, anything else you would like to say to our audience po? And yun na po, ma'am. Basta sa mga magninegosyo, lakas lang ng loob. And system pa rin. Kailangan System. pa. Opo. Yun. So, lakas ng loob, sistema, tiwala sa sarili, sa Apo, sariling yun. produkto, kay Papa God, na laging nakagabay, and Of course po. laging nag-show ng gratitude si Sir sa mga nakatulong. So, nakakatuwa si Sir. And yan, tulungan natin ang mga Albayano business owners, mga local business owners, lalo na mga Albayano business owners. Share your love and support by sharing this program sa inyong sariling mga Facebook pages and channels para mas makilala pa po sila and mas malaman ng mas nakararami na may mga ganitong negosyo na dito sa Albay. So sir, thank you very much po sa inyong pagpunta dito sa studio ng Albay PIO Net TV sa pag-guest sa aming programa. And sana po may mga ma-invite pa tayo na ibang business owners na makagamit din po nitong aming libreng platform para po matulungan kayo namin na ma-promote ang inyong business ng libre po. So maraming salamat, sir. Maraming salamat din Sir po. Revy Datur and si Ma'am Leth Datur. Kasama niya din dito sa studio. Sir Chad Bobbies, thank you sa tatlong angels ko dito, si Ma'am Nan, si Grace, and si Neff. And sa mga staff ko sa Ledi po, and sa PIO na rin, Sir Marty Gonzalez. And of course, to our beloved Governor Noel Irosal for allowing us to have this program dito po sa Albay PIO Net TV. Again, this is Jamie Florence Estrada Ribayo, your host for today. Kita-kita po tayo ulit sa Monday sa isa na namang business talk. Ito sa Ledi po Business Hour, Magnegosyo Tayo program. Thank you for watching. Enjoy the rest of the week po. Bye-bye! Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledi po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledi po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.